tong bakbakan natin, and we will see the first ban here is sub-base galing kay si Bakero Esports. Susunod naman ng Black Widow. Open pa ang Eagle-Eyed in Mexico dito, pare. Joke lang pala, What? na-ban na nung second Herbie? half. And, Okay. well, yeah. Tingnan mo ba naman yung map pick natin, pare? Yan, hindi lang pala Ubek ang may nilulutong Mexico sa map pool nila, no? Pero si Baqueros, of course, this is going to heavily benefit Linkel. So, knowing na si Baqueros will start global risk, yung matchup nila between him and Dark Angel will be quite one-sided. Depende na lang kung HGT will try to most likely anticipate all of the mid-fights or even at connector. Pero pag pumunta naman sila dito sa Mexico, I'm really expecting si Baqueros to take a huge step back in terms of aggression. At gagawin na lang nilang play for picks yung playstyle nila compared to the one that way they will show potentially dito sa port. For our Decider compound, medyo shaky pa, no? Kasi there's not much to say about the compound of Herbie Gaming and si Baqueros. But it's not mostly their prayo sa pagpili ng mapa, no? Pero alam mo pag yung matchup ni Linkel up against others, pero her and pretty sure Dark Angel will still have this equal fight. Pero ngayon, ang gagawin ng Herbie Gaming na lang ngayon is to force those grouped up LA pushes, and wala nang inaantay pa ang ating mga ka-crossbar dyan. Oras na para sa ating labanan between Herbie Gaming versus si Baqueros Esports, and already HG on a very, very dangerous start dito sa LA. Di ako masyadong takot. Kaso nga lang, kailangan talaga nila maging takot. Zack, first blood dito kay Dark Angel. Nahulog na yung sniper. Dalawa na ang kanyang nakuha. Kasama na si Ishida dito. Yung backup, yung rest back, and si Ared. At least nakaharap siyang dalawa. Pero siguro naman at this point, it is SBK. Kukuha dito ng unang round natin. And it is a clear sign, no? Na when it comes to the mechanical skills of these players, buong-buo talaga eh. And now, they just need to somehow find a way to group this up and make their strategies right. Planchado na yung mga mid-round call nila kasi gusto ko makita ng isang napakalupit na performance galing kay SBK. Gandang start, no, para sa SBK. Talagang na-anticipate nila yung aggressiveness ng HGT. So far, no, kahit hindi pa ganoon talaga mabilis yung rotation ng SBK, talaga nagtawag pa rin sila, and they took their time. Ginamit nila yung util sila para ma-delay yung push ng HGT, forcing them back to connector, and then tsaka sila magko-commit dito sa LANL. Na-double pickan dito, pero nandoon din si CJ, pati rin si Nomad. Dark Angel na closely rotating as well. Ishida getting into the action. Si Zack hindi pa rin nila napupunterya, as now it will still be a good sign for SBK, knowing na wala pa rin silang pick-off na nangyari dito. But for HGT, without the aid of someone like Nomad, feeling ko kailangan nilang umatras na muna at maghanap ng pick-off dito sa main mid connector. And now, SBK with a huge pick-off once again to Ared.
Patuloy pa rin ang action nila dito. Z Brian now down. So with all of this happening, men, feeling ko si Mm-mm. Vaqueros will now try to most likely read off the map. Walang masyadong nangyari sa LA other than the fact that Dark Angel is calling in for warning shots. At ngayon, si Vaqueros now read the room. Rotate na sila dito sa B. Tama, and na nga, Nomad, una nakahanap. Patuloy-tuloy na din as the retake coming in from Sibaquero Esports. Kailangan nila kunin to. Nomad though, holding it out. Finally gets traded. Ermac, maganda ang kanyang nahanap. Pero si Dark Angel, saan siya galing? Galing sa likod and he's too slow. Masyadong mabagal. Maganda sana yung idea. Kaso nga lang, yung execution, just a little bit slow. And now, si Vaquero Esports, tinutuloy-tuloy nila ang kanilang momentum dito. So far, HGT, hindi sila makahanap ng tamang pwestuhan, at least for the post-plant this time around. And now they are just back to the drawing board. Ano ba nga ba ang pwede natin gawin dito sa ginagawang depensa ng SBK? Looks like HGT, parang nagda-download pa rin pala sila ng resources, men, kasi napakabagal talaga ng pag-react nila doon sa pag-atake ng SBK. Knowing na nasa kanila na ngayon advantage, SBK wanted to play for retake but HGT really wanted to be aggressive. So hindi nagkakatugmaan kung ano yung idea ng HGT pati ng SBK. So now CJ starting off really hot with a very aggressive kill onto Air Max. Mukhang si Vaqueros will now most likely try and group up dito sa connector. Anticipate them na pupunta ng warehouse, possibly go for a potential fork move dito. But for Z Brian, di ko alam, men, kung nasa tamang angulo nga ba sila para mag-clear out. Kasi nga, so far, everyone here from the side of HGT has now closed out here at a potential mid-take. Z Brian, di ko lang sure if it really is effective sa position na kino-cover niya. But I do think na onting pwesto na lang talaga pag kino-cover niya yung steal dito. Mabilis lang yung rotation ng masasakop niya, no? But for SBK, Ooh. I think nalaman na nga nila na CJ and the crew have now been rotating here all at mid. Double kill over to Z Brian. Teka! Will be getting a kill as well. Nice trade-offs here for SBK. Huh? Pero 2v2, health advantage para sa side ng Global Risk. Ishida gets a kill onto Dark Angel, forcing 1v1 onto Nomad na sobrang duguan na, red health na siya. And Nomad will be playing the head glitch here. Walang sapat na cover para kay Nomad. Head glitch pa si Idol. Okay lang yan para kay Ishida. SBK gets 3 consecutive. Nahihirapan naman ngayon ng Herbie Gaming, no? Some reason. It was such a good idea talaga. Actually, Herbie Gaming, pagdating dito sa mga mid-round, magaganda yung mga calls na ginagawa nilang. Kaso nga lang, yung execution, onting gulo, no? A little bit sloppy. And dahil dyan, SBK, pinaparusahan sila. And, well, to be honest, magandang sign to para sa mga fans ng SBK kasi parang this time around, online na online sila. And a great pick-off galing kay Zach doon. NL na wala na dito sa mapa. It is just, so far, just a great showing from the Global Risk. Sa ngayon, i-adjust na lang nilang yung kanilang depensa dito. Now na hulog yung isa pang miyembro dito ng Herbie Gaming, they can just stay sa kanilang sites, no? Diyan na lang sila, tambay, ayusin, at patibayan ang kanilang ginagawang set trap here. So, I don't know what's up with Herbie Gaming right now. So, totoo lang, feeling ko baka di pa sila online, kulang ata ng warm-up, di pa gising yung mga ibang player dito, or siguro ba naman, since masyado silang komportable, na naging, alam mo yun, parang, I wouldn't say lazy, but maybe there's that sense of ease in them na they just, would like to make this game just a little bit more lax. At least that's my guess for the team of Herbie Gaming. Pero nakalusot itong si Dark Angel. Hanap ng isa, hanap ng dalawa. Wala siyang nahanap na pitas gamit ng kanyang kaso nga lang yung kanyang pistol. Yun ang sagot. Okay, C4, natanim na. Let's try for the retake. So far, successful ang ginagawa ng SBK sa mga retake nila. First line of defense, Dark Angel, hulog, wala na yung sniper. Gusto nila pumasok dito. Agdan, nakyatan, Nomad though, nakahanap siya ng isa. Left to him on a 1v3, and there it is! Yung X factor ng Herbie Gaming. Siguro naman ngayon, sila ay nabubuhay.
Riot yung nangyari dun sa Binin na okay na sana yung pwestuhan dun ni Imdida, but gotta take note no how Nomad positioned himself for success. Talagang nagawa niyang paghiwalayin yung dalawang miyembro bago siya mag-peek out and then used NL as bait. Though mali in nature, kung maganda naman yung kanalabasan for them to get over to the board, okay na rin yun para kay Nomad. Triple kill to end it off. Meanwhile, si Vaqueros, hindi man lang nila na-scout out na hindi lang si NL at si Nomad yung nagpo-push doon. But you gotta take a look here. Ito na naman, lalasunin na naman ng HGT yung pag-rotate ng si Vaqueros pero naunguna kagad ng si Vaqueros pero nabawi din kagad ng HGT. Double kill para kay Airmax and HGT still in pursuit. Tumatakbo pa rin ang mga miyembro dito ng SPK para mahuli si Dark Angel and Zac Duminya kay Dark Angel. And now si Vaqueros once again pushes the lead to 3. The sniper matchup has been one-sided so far. Dark Angel still hasn't made that impact compared to Zac. And still si Vaqueros now in the front run. Tama ka. Yung impact nga ni Dark Angel, parang medyo nahuhulog. Sa totoo lang, parang wala akong nakikitang sniper shot na tumatama galing sa kanya eh. Nung 2 rounds ago, nakita tayo, may impact naman siya, nakahanap siya ng 2 pitas dun sa mid. Kaso nga lang, hindi nga yung sniper ginamit niya, yung mismong pistol yung kanyang ginamit eh. And this is sport. Hindi ko kailangan makita ng pistol mo umaasenso. Ang gusto ko makita, ang sniper mo. Dapat yun yung tumatama. Dapat yun yung on point. Kasi, tingnan mo ba namang mapa na to, no? Far range. Malayuan yung labanan. Masasabi mo ba sa akin, yung pistol sa malayuan, magandang gamitin? Hindi. I need to see this Dark Angel who's had a great game. Sa totoo lang kahapon. And just wake up. Sana siya maging online and sa totoo lang, if that will happen, then si Bakero Esports, then HGT, madali lang tong balikan sa kanilang kamay. Okay? Top side, nandito si Ishida. Kasama din niya yung si Zac at siguro naman nakaamoy ang HGT na nandito yung mga miyembro ng SBK. Kaya nag-rotate na din sila dito. Sabi nila, warehouse play na lang tayo. Tingnan natin ang tamang gawain. Okay, onting fake dito sa A. And with that, the pressure, papasok na sila sa site. Flashbang, tinapon, Z Brian, pampa-delay, pampatigil sa general push. And Z Brian, yung anchor ng site, nakahanap ng tamang pwestuhan. Kaso nga lang, trade. Tatlo, nahulog na. B-site, open na. Z Brian, nabuhay pa din at this time. Pero finally, Nomad is the one to take it out. But, shoutout naman dyan kay NL, nakahanap ng 3K para buksan yung site na yun para sa kamay ng kanyang teammates. And buti na lang, HGT, nakahanap na sila dito ng isa pang punto. Pero kung makikita mo pa rin ng R2G, medyo messed up pa rin talaga. Sobrang gulo pa rin kumuha ng Yeah. pick-off ng HGT and they're just banking on the fact na SPK really likes to overextend. At gusto nga nila na pag nakita silang, pag narinig silang ingay rather, lahat sila dali-dali kagad. And for SPK, that's not very optimal. For HGT, that is a golden opportunity for them. Tatlo na naman ang pwedeng luminya dito doon kay Zaka. Pero I don't know if that will be something that HGT would be looking forward to. Dahil hindi naman double sniper setup ng SBK. Pretty sure they could rush LA at this point and then take over. Kita naman na si Zac lang yung magko-cover neto R2G. So this will be very effective for HGT. Ngayon nilalason na nga ni Airmax for a lurk play na wala pa rin alam kung nasaan ang flank ng HGT. Pero feel ko because of the shots here at mid connector, baka pwede nang pumunta ang isang miyembro ng si Vaqueros para madagdagan pa yung firepower na pwede nilang ibigay sa flank ng HGT. 1 minute and 19 on the clock. Imdida taking some very important shots here. Medyo kalahati na nga yung buhay niya. Pero feeling ko HGT, nagtatawag na sila dito ng play sa ladder. And then hope for the best na hindi sila mag-down dito ni Ishida. Using the God Box into full effect, feeling ko pwede sila makapag-start ng 1-for-1 dito. And then go for the instant plant. CJ and Dark Angel now grouping up. Mamaya na si Arid at si Nomad. Kumukuha pa rin ng info dito. There goes the full flash. Kaya nga ba imitigate to ni Imnida? Nag-rush in na ang mga miyembro ng Herbie Gaming. 1-for-1 so far. Imnida gets gunned down. Pero nice back-up play by HGT. Winning the trades. Now 3v2. Under 40 pero nasa kanila ang control ng buong site. R2G, there goes some guns. Shots here for SBK. But Z Brian will now be facing a 1v2. Kayang-kaya niya to. We've seen a glimpse of magic from him this map in particular. Okay, na flashbang, onting pababa ang kanyang HP.
NL nasa taas, Dark Angel nasa baba. Dark Angel may hawak ng AWM. NL na spot na siya. Alam niya kung nasan siya, and ayun, dahil sa posisyon ni NL, mas lamang siya dyan at nahanap niya yung kill dyan. So HGT, tatlo na ang kanilang nahanap. Much better showing. Hindi na nila kailangan mag-rely sa mga individual plays, no? It's not heroics yung pinapakita nila. That round parang mas planchado ang kanilang teamwork. Kumbaga may pagkabayanihan na ngayon ang Herbie Gaming team. At dahil dyan, pwede sila umunlad. Kaso nga lang, si Zack nakahanap dyan kay Dark Angel. Hulog na naman ang sniper ng HGT. At tingnan mo ba naman yung response ng Blacklist. Tumakbo, bumuhos dito sa LA. Kaso nga lang, tumigil sila. Hindi na tinuloy. At parang it's just a complete delay na ginawa dito ng si Bakero. Okay. Nakakabawi na yung HGT from how they match up sa labanan nila ng SPK. Pero dahil nga, mas lamang pa rin si sniper matchup si Zack at kaya manglason dito ni Airmax, feeling ko lahat ng yun is in vain lang pag nakakuha ng lamang ay HGT. Since SPK still has the momentum, they still can fight. Wala pa rin solidong option ang HGT para mapatigil yung ginagawa ng SPK. Entry, nice full flash here. Nag-util dump ng SPK para sa entry ng HGT, pero so far SPK will only be getting one. Natigil na nga nila, napahupa nila kahit papano, pero babalik pa rin at lalaban pa rin ang HGT. Arid gets one, pero Imnida and Airmax is cleaning house. NL with a huge triple kill para tanggalin lahat ng nasa loob ng site, pero di siya match dito kay Ishida. Nang tamang-tama lang, fashionably late si Idol, pero si Baqueros on the back of Ishida's late entry to the party, man. They escape a potential nail-biting round para sa HGT. Pero ngayon si Baqueros still pushes it too. Sabihin natin, no, yung HGT, nakahanap pa sila ng isa pang round dito, no. Actually, thinking about it now, maganda yon para sa ng HGT. Kasi at dito sa mapang to, the global risk side, usually mas lamang siya. At siguro naman sa side switch, pwede naman na ayusin ng HGT ang kanilang GR. So, this round is actually very crucial for both of these teams right now. Okay? Nagtatapunan na sila dito ng Granada. Siguro, tamang util dump lang, tamang hanapan lang ng impormasyon as ultimately, I feel like it is going to be an A-hit. Oh, nakahanap pa ng tagos dito si Nomad sa mid. Ermax, natanggal na. Napakalaking depensa yon. Napakalaking butas sa depensa na gustong gawin dito ng SBK. Mid-side nila. Pwede na nang pasukin sa kahit ano-ano. Kahit anong gawin nila, it's be great if they do an A split here. Pero mukhang it is just going to be straight up A execute na gusto nilang ipakita. Flashbang, itatapon na si Zack. Mabubuhos na dito kasama ni Ishida, and there it is, the flashbang, first point of contact. Ilan na ba? Papasok na ang mga miyembro dito ng HGT. CJ, first contact nahanap, dalawa na nahulog, kaso nga lang trades from both sides. Ishida, nandito pa rin sa taas, kasama niya ang kanyang kasama dito. Zack, kailangan na niya umalis, kailangan niya tumakas, pero nahanap niya, quick scope dyan kay Aren, and a one-on-one na pupunta sa side ni Dark Angel, finally finding a really, really big kill for his team. And now that we go to the side switch, HGT, nakahanap sila ng 4. Sapat na ba yan para sa kanila pagdating dito sa GR? And sobrang dikit, no? Like, HGT really wanted the smoke. Parang ginawa nila lahat para mapatigil yung rotation ng SBK. And because of NL's quick wits, man, nagawa niyang pigilan si Airmax kagad ng mabilisan. That was a very close 1v1 up until the end. And Zack was very close, no, para ma-push out dito yung lead. Pero kahapon, sa laban nila ng wait, ano ba kalaban nila kahapon? Yun, sa laban nila kahapon sa EXO Low Q. Parang pagdarating talaga ng second half, nagiging alanganin yung pwesto ng SPK. Though, sobrang dominating nila sa first half. Like, kaya nila mag-push out ng 6-3, ng 5-4. Pagdating naman ng second half, feeling ko may transition debuff talaga tong SPK na hindi natin maintindihan. Pero
dahil nga naka-recover na sila kahit papaano, isang araw na pahinga, baka may bago ng iluluto ngayon ng SPK kasi nga this is not like one of the usual place na makikita ko for a team like si Vaqueros na wala pa silang masyadong ginagawa other than the fact na ini-scout pa rin nila yung mid eh. So wala nakapwesto sa ladder, walang nag-i-scout ng LA, pero most likely ang nasa isip na nila dito is oo, nandoon potentially si Nomad o kaya si Dark Angel. Pero for si Vaqueros, no util dump whatsoever. Parang inuubos nga nila yung time dito para kumonte yung options ng Herbie Gaming. Pero ngayon, 2-1 split ng ladder, dalawang pasok dito mula LA, pero kinancel din kagad ng si Vaqueros. 4 na ang pupunta ng B na open, walang miyembro ng HGT ang dedepensa nito. Yun na nga. HGT. Maganda. Well, it's gonna be an open side. Actually, may kahit papaano may isa naman dyan galing sa likod. But I don't know if this is the right call from SBK. May onting hesitasyon ata sa kanilang, alam mo yun, sa kanilang call. Totoo lang, B would have been great. Okay, Dark Angel nakahanap. That does put the pressure. The rotations are there. So maybe it's perfectly executed. Pero hindi nila na-expect. Nandito din si Nomad na may hawak din siyang sniper rifle. May hawak din siyang AWM at dahil dyan sa biglang ginawa sa double sniper setup ng Herbie Gaming, napantay nila dito yung punto at di na ganun kalayo ang kanilang agwat sa isa't isa. Dark Angel, unang contact dito sa warehouse. Akala ko tutulak ang mga miyembro dito ng SBK sa kanyang scope, pero mukhang hindi na naman nila itutuloy ito. Sa totoo lang, Salvatore, di ko gusto sa mga mid-round call na ginagawa dito ng SBK. Maganda sana yung idea nila, no, para pumasok na lang dire-diretso dito sa B. I don't think they needed another reason to rotate out and just go straight to A, no? I felt like kung straight execute lang yun, mas maganda for them sana. Warehouse, push, walang nahanap. Sa ngayon, Granada tinapon na as mukhang si Vaquero Esports, pinapag-isipan talaga nila na gusto nila pumunta dito sa B. Kaso nga lang, parang titigilan sila ni Dark Angel na ngayon na nag-side switch tayo, nagpapakita na naman siya ngayon ng kanyang gilas at lakas. And slow pick off kay Zach. Di niya nahanap yung shot. Dark Angel buhay pa din. Both snipers missing their shots. Granada na tinapon na din dito, pero Ishida kills out CJ. Hindi naman siya yung initial target at dahil dyan nabukas na yung site para sa side ng si Vaquero, pwede nila itanim yung C4. And now the 4v3 retake is here for si Vaquero Esports. Ano nga ba ang kanilang gagawin? All the advantage in the world, pre. Antayin lang nila makapasok ng HGT dito. Hayaan mong HGT mismo yung pumasok sa longgaan at trinap ng SPK. Lahat ng entry na pwedeng gawin ng HGT, ang laking harang ng si Vaqueros. Smoke pa lang, yung coverage pa lang nila sa warehouse. Si Vaqueros with a 13-second advantage. With Nomad not even coming to a close or even an inch, pre, sa alingkinan na kinatatayuan nila Zach. Walang nagawa ang HGT. Si Vaqueros with a very convincing take dito sa B. Gawa nga ng idea na wala namang nakatayo sa B site eh. HGT, lahat sila gustong kumuha ng coverage sa mid at pati sa LA. Nakalimutan na nga nila na hindi ganun kadali para depensahan ang B site. Because of SPK stack, 4 pa nga sila. Iniwan na nga nila si Zach doon na nakatayo lang sa LA. Hoping na biglang may lumitaw doon sa God Box. Kasi pwede naman linyahan yun eh. Kahit head glitch pa yun, pwede rin makapwesto doon si Zach para makuha ng pick-off. But still, Dark Angel had the first casualty. Pero hindi yun na-convert to an HGT win. Kasi medyo naging makalat sila. But for SPK, this is now their second opportunity to do that same strat over and over again. Pero HGT will most likely be able to read this off. Dalawa na kagad ang nakaharang dito. Wala pa masyadong binabato na units dito para matrap down yung dalawa. Masyadong malayo yung tatlo para matulungan sila. And Ared, napagulan na nga. And NL gets a double, gets a triple. Wow! Huge trade para sa side ng HGT. Bigla na lang nawala ang opensa ng SPK dahil kay NL.
NL, maganda ang angkor dito sa warehouse area. Tapos ngayon, SBK, papakamot uno na lang. Ano ba ang pwede nang gawin dito? Pero mukhang si Z Brian, may sagot siya. Kaso nga lang si Nomad, left on a 1v1 here. Suddenly, no? The advantage na pupunta to para sa side ng si Bakero. At oo, mapaplant na din ang C4 dito sa a side at ang galing naman ni Ishida. Yung awareness niya para itap lang yung C4 at mag-repick para hanapin si Nomad. Napakalinis na yun. Napakagandang clutch and si Bakero Esports another round dito sa board. Dalawa na ang kanilang agwat dito and sa totoo lang, HGT parang bumabalik na naman sila dito sa parang magulong depensa ng kanilang ginagawa dito sa port. And this is not exactly what I expect from a team like them, as we can see someone like Dark Angel really needing to pick up his piece here, and someone like CJ na kailangan din niya maging online kasi so far nakita ko kasi CJ parang isa lang, dalawa lang ang kanyang nakukuha and it's just absolutely no impact on these kills. So we need to see more from these two players kung gusto nila bumawi dito sa laro na to. 2-point lead, SBK. Huge na para sa kanila to, Mem. For HAT. Their macro yesterday, men, apakalaki talaga ng pinagkaiba nila with their bout up against Amelion. Pero ngayon, nahanap na ata ng SBK yung formula para matapatan to kahit paano. Pero all the confidence in the world, men, nakakaisak ngayon. Lahat to gumagana sa ginagawang play ni Ida Ishida. And now, HG with a good anticipation dito sa mid ng mid. With 53 to work, SBK will now be finding B as their site, pero tatlo ang nakabantay dito. Kaya nga ba ng HGT depensahan to? Util up na kagad. Di basta-basta makakapasok ang SBK. Timing lang ng flash ang kailangan dito ng HGT para ma-delay yung pasok nila. Sa segundo na nga lang natitira. With under 35 to work, SBK, medyo hesitant pa nga silang pasukin tong B na to. Pero may oras pa ba sila para makapag-rotate ng A? Pwede sila manggaling ng mid connector, pero i-commit na nga rin to ng SBK. At maya lang, 25 na lang ang tagal kumilos ng Sibaqueros, pero they made their way inside of sight. Ishida find the first casualty to Arid, pero kaya to matrade kagad DNL. Imnida will be getting one as well for Sibaqueros, pero wala pa rin natatanim na C4 dito for the side of SBK. 10 seconds to work. Eto na nga, maya't maya makakapagtanim na. Makakapagtanim ba ang SBK, men? 5 seconds. Hindi pa rin nila nakaklear ang site. Hindi alam na SBK kung ano gagawin nila, pero kaya na lang naman nila ubusin ng HGT. Mas sure pa daw sila doon kaysa tanamin ng C4. SBK 3-point lead. Not the worst thing in the world nga for SBK, and apparently feeling ko nabibigla itong her HGT no sa mga late, as in napaka-late nilang execute. Nagugulat sila, hindi nila alam na may tao pala doon. Yung parang yung awareness nila walang-wala. Okay, CJ nakahanap siya ng isa, dalawa din para sa side ng Nomad. Labanan dito sa LA na mananalo ng onte dito ang SBK, kaso nga lang with numbers advantage goes sa side of HGT, and Dark Angel gamit ng kanyang pistol once again finding another kill for his team para mabalik to at maisara yung difference ng scores kahit papano. Dalawa na lang ang agwat dito. So now default for the side of SBK. Onting labanan dito sa mid, onting naghahanap ng tagos sa bala, and just like that, it is another slow start here for the side of Sibaquero Esports. Feeling ko for the side of Sibaquero, no, pag gumawa lang sila ng straight execute at hindi nagsa-stuck dito yung HGT, they can't hold it for whatever reason. Itong HGT sa kahit anumang buhos na gagawin ng Sibaquero, especially kung late siya. So they need to double up on these defenses, especially galing kay Dark Angel. Kasi oo, B-side tatlo nakastack dyan para sa HGT, no? Kaso nga lang dito sa A, mag-isa lang siya. It's very reliant on him na kailangan niya tumama ng kanyang na shot, no? Kaso nga lang, medyo nagkukulang siya this game sa series na to. As
Okay, sa kabilang parte ng mapa naman, it is a meat grinder. Hulog na ang mga miyembro dito ng HGT at C4. Napunta na dito. Si Ishida na lang ang naiwan. Gusto sana mag-lurk dito sa A side, pero Dark Angel, aware, nandun yung IGL ng Sibakero Esports at isa na lang, pwede na pantayan to ng HGT at ibalik sa kanilang kamay. Mabilis kagad na rally ng HGT, no? Kung paano nga ba yung takbuhan ng Sibaqueros. Because of Dark Angel's position, my God, tinigil nila yung pasok na SBK sa B. Apat silang papasok doon sana, kaso nga lang si Aaron pipigalan dito. Si Brian will be getting a trade down and CJ sprays the two members of Sibaqueros. Ganon kadali si HGT pumaslang and ganon kahirap naman si Sibaqueros tanggapin na hindi nila makukuha ang panalo ng ganon-ganon lang. 4-1 HGT. Position advantage, lahat ng pwesto ng mapa men, pwedeng puntahan to ngayon na nag-iisang miyembro ng Sibaqueros. Si Ishida na lang ang natitira. Pero di niya alam minsan niya dadalhin yung C4 dahil nasa lunggaan lang din nila CJ, pati ni NL ilaban na nga to ni Ishida, wala na siyang no choice pa. Herbie Gaming ties the game. Wow, ganun lang pala kabilis. HGT, pinapakita nila yung kanilang lakas sa mismong tulak. At binibigla nila, no, yung SBK dito, di nila alam na ganito pala kabilis, ganito pala kalalim ang depensa na ginagawa dito ng HGT. At mukhang ulitin muli, labanan agad dito sa LA, kaso nga lang, this time around, SBK, si Imnida, ang mga kapaghanap ng depensa para sa kanyang team. Dark Angel sa malayuan gamit ng AWM, walang mahanap na pitas. NL nakatambay dito sa taas, siya yung last line of defense sa mismong site natin. Di niya alam na may tao na pala na malalim sa kanilang kanan, and si Zach habang paakyat ng ladder, nahanap niya yung nagdedepensa sa taas, and just like that, Sibakero Esports, nahanap nila itong round na to, itong map point na to, and this time around, no, parang mas alam, mas handa ang Sibakero Esports sa kung ano mang ginagawang agresibong play ng HGT. So now, will we go to overtime? Yan ang tanong. So, malaking katanungan talaga yan, R2G. Pero sa pinapakita ng HGT, pwede mangyari yun eh. Pero sa adjustment naman ng SBK, pwede na lang i-force out itong si Dark Angel na lumayo kagad sa Godbox. Walang util dump na binabato ang SBK, pero isang flash lang to, medyo magagahol tong si Dark Angel na pumunta kagad sa B. Isang magandang fake out lang talaga para mag-rotate si Dark Angel, or ganun lang talaga kalakas mag-commit tong si Dark Angel na dito lang siya. May patatagalan ng SPK na maghanap ng play dito sa LA. Hindi kaya ni Ishida nang walang mag-trade sa kanya para sapat lang at hindi in vain yung pagkamatay niya. So kailangan niya magtawag din ng kakampi dito. Nang sa ganun madali para sa Sibaqueros na kunin kaagad yung LA coverage. Ngayon, HGT still sitting pretty dito, pen wala silang dapat gawin pa kundi mag-hold lang ng site. Hindi na gumagana kanina na sila mismo yung nag-start ng lurk, kahit sino mismo, si NL or si Ared, hindi na nga kaya. 20 kills para kay NL men. Ganon matigas mag-retake talaga ang HGT. Pero no the Dark Angel, aabangan na lang nila dito kung LA nga ba ang atake ng Sibaqueros. Ang tagal bago kumilos, pero tama lang yun para mawalan ng options dito ang Herbie Gaming team. 3 members dito sa ladder, 38 to work. HGT, sobrang tahimik pa rin talaga. Pero di mo sila masisisi, men, kasi ganun talaga ang SPK ngayon. Dark Angel pa pag-ulan na nga, pero kaya pa kumuha ng pick-up dito na Dark Angel. Pero sa bandang gilid, di pa nila nakaklear out si Ishida na nakakuha si Nomad. CJ will be getting a 1-for-1. Under 20 na nga lang ang kilos dito ng Sibaqueros, pero kaya ba nilang makapagtanim ng C4. HGT now dropping in numbers, and CJ is also gonna get dropped to B3. Make it a 1v3 para kay Ared. Sibaqueros now eyes on the prize. Closes out game number 1.